Ibig sabihin, mga kapatid, kung zero po ang budget, pati yung mga operation ng PhilHealth mismo, ano po yung ibig sabihin ng operation? Yung pang-araw-araw, pambili ng mga kokong ban, dahil zero budget sila, pati lahat po, tayo na magkakarga sa PhilHealth. Yung mga opisina ng PhilHealth, yung pambili nila ng mga gastusin sa opisina, mula po sa pondo na hinulug-hulugan na natin. Yung pong hinulugan natin na pondo, ano po yan eh? Anong tawag dito? Yung pong hinulog natin pondo para po pag nagkasakit tayo. Hindi po pati yung nagkasakit yung mga taong hindi naman naghuhulog. Hindi ko po sinasabing mali yun. Dapat po sagutin talaga ng gobyerno yun. Pero hindi na po karapat dapat na sagutin pa yan ng mga miyembro. Mahirap na nga kami. Kami pa magkakarga sa mga binigyan nyo ng PhilHealth card na mga hindi naman naghuhulog. Sobra-sobrang pasakit. Ngayon, pati operasyon ng PhilHealth, ni 5 wala kayong binigay. Zero eh. Ano po ibig sabihin yan? Pati po mga ano niyan, yung mga pambili ng kokong ban, pambili ng computer, pambili ng ano. Kukunin nyo pa rin doon sa pondo namin. Ang linaw po ng PhilHealth, no? A universal healthcare. Ang linaw po na nakalagay, pag may sobrang pera, dalawa po ang pwedeng gawin ng PhilHealth. Is either taasan mo yung binibigay mo na benepisyo sa mga miyembro. Tataasan mo yung benepisyo or hindi, babawasan mo yung premium. Babawasan mo yung kinakaltas. Natandaan ko po, dinagdagan nyo yung premium eh. Dinagdagan nyo pa yung premium ng PhilHealth. At ang hindi katanggap-tanggap, kasi parurusahan daw ni Grace po, yung kapalpakan ng PhilHealth. Sino po ba ang pumalpak? Mga miyembro po ba ang pumalpak? Hindi po ba ang pumalpak yung namumuno lang sa PhilHealth? Bakit ang magsasaper yung mga miyembro? 'Di ba? Bakit po magsasaper miyembro kung ang palpak yung pinuno ng PhilHealth? Dapat iniisip din natin eh. Kaya ako na high blood na sobra-sobra eh. Sabi ko, grabe na tong gobyerno na to. Kaya kung talagang yung seseryosohin mo sila, talagang mananakit lahat ng pwedeng manakit sa'yo. Wala pong pandemya ngayon. Hayok na hayok tayo sa kauutang. Hayok na hayok tayo sa paggasta. Walang proyekto. Sangkatutak ang utang, walang proyekto. Walang pandemya. Kinakapos ang budget. Ang daming binibenta. Nagbenta na record-breaking ginto. Alam niyo po, pagkatapos po ni Marcos, lahat po ng pwedeng ibenta, naibenta na po. Lahat po ng pwedeng mautangan, babalik po tayo. Ito po nakakatakot. Panahon po ni Duterte, dahil ang taas po na rating natin sa utang. Panahon po ni Duterte, ang dami po nagpapautang sa atin, kaya nga na may build. Ngayon, alam niyo po ba kung bakit wala ng build? Wala pong gustong mag-invest sa Pilipinas. Di ba, pinagmamalaki nila, ayaw na raw nila sa China. Kaya maghanap daw yun sa Mindanao Railways. O ano na yung yabang nyo? Sino na yung magpupondo sa Mindanao Railways? Yan yung sinasabi ko sa inyo mga kapatid eh. Si Pangulong Duterte po, hindi niya po chinambahan yung build. Talagang nagtiwala po sa kanya yung foreign investors. Kaya po marami nag-invest sa atin.
nung panahon ni Duterte. Ngayon po, wala na po tayong makuhang sa tingin nyo ba ayaw ni BBM na magkaroon ng build projects? Yung NLEX nga, na tinuloy niya lang ha. Proyekto ni Duterte yan eh. Tinuloy niya lang. 1 linggo yatang binabalita yung lintik na NLEX na yun eh. Ganun po sila kahayok pagdating sa recognition kasi wala naman talaga silang proyekto eh. Kay Tatay Digong, natatandaan ko, isang araw, meron time na isang araw, dami niyang in-inaugurate. Lagari, may inaugurate na port, no? May inaugurate na mga airport, may inaugurate na tulay. Sa loob ng isang araw, sabi ko, grabe tong matanda na to. Napakaraming proyekto. Swerte ka ako ng mga susunod. Kasi susundan na lang eh. Hindi po pala ganun yun. No? Pag hindi binadgetan yung susunod na presidente, tigil ang build. Kaya build better more, wala na po yan. Wala pong pondo eh. Di ba? Pati nga yung pinondohan na, halimbawa, sino ba nagsabi na pati yun walang pondo? Pati kasi yung mga pinondohan na, halimbawa, yung mga JICA, pinondohan na yung subway natin, hinuhukay na yung panahon ni Duterte. Matitigil po yan kung hindi mo bibigyan ng pondo na kasabay ng ng mga right of way, bibili ka ng lupa para sa right of way. Ganun po yun. Kaya hindi po tsamba yung nagawang build program ni Tatay Digong. Totoo lang. Sunod na program tapos ng AKAP, halik. Halagang ayuda, lunas sa inyong kahirapan. Maharlika Fund, dapat sa infrastructure. Migs Duhina, mas masahol pa talaga itong bangag admin. 3 ang Pangulo na humahawak. Sa susunod, yung PNR at LRT station, i-ribbon cutting na ni Da Junior. Sa kawalan po ng no? Kaya nga, panay-hukay po nangyari, di ba? Hukay dito, anong tawag doon? Yung groundbreaking ceremony. Ni walang mga poste yung mga groundbreaking na yun. Matindi, Boss Buds. Dinagdagan ng DPWH. May lumabas nga sa COA na report. Kita mo? Pati, Boss Buds, walang ibang PDP na nasa BICAM. Meron po si Bato tsaka si... 3 lang po ang PDP ngayon. 4 dapat kaya lang isa bumaliktad. Si Robin po, wala po siya sa BICAM. Yung 2 lang po. Si Bato tsaka si Bongo, pareho po silang hindi pumirma. O at least, si Subiri hindi rin pumirma. Talaga, hindi rin siya pumirma. Nagsampa na si Senator Pimentel versus PBBM.